Mahina ang benta? Mahina ang benta sa sari-sari store mo? Ito ang gawin mo. Usap muna tayo ngayon. Pakinggan mo muna to. Kasi kapag natapos mo to, lamang ka na. Sa mga kalaban mo sa sari-sari store na yan, kahit marami kang kakumpetensya, lamang ka na. Ikaw ang bibilhan ng mga customer kapag natapos mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Mahina ang benta mo sa sari-sari store mo? Ito ang gawin natin dyan. Kung gusto mong malaman yan, may kwento ako. Ito kwento. Ilang beses ko nang sinabi na ang inay ko, veterano na yan sa sari-sari store. Kapag nagbabakasyon siya, sa sari-sari store niya, ako ang nagmamanage ng kanyang tindahan. Pero bago niya narating yun, napabakasyon-bakasyon na lang siya. Nasubaybayan ko ang istorya ng buhay niya. Ng aking sariling inay. Ang inay ko nagtitinda yan dati sa mga palengke. Mga damit, pero hindi siya nagtagumpay dun. Sa damit na tinitinda niya. Kasi yung may-ari ng pwesto, nainggit sa kanya. Pinaalis siya sa pwesto na yun. Doon ko nakita ang inay ko na sobrang lungkot. Minsan nasisilip ko siya sa kwarto. Umiiyak. Ikaw ka naman na walang ka ng negosyo. Na yung negosyong yun yung inaasahan mo. Pambuhay sa pamilya mo. Yun ang nangyari sa inay ko. Pagkatapos nun, biniyayaan siya ng Diyos ng sari-sari store. Yung biyaya ng Diyos na yun, sineryoso niya yun, ginalingan niya yun. Hindi niya sinayang yung binigay ng Diyos sa kanya. Pero may araw na matumal. Hindi yan may iwasan. Pero yan ang sinusolusyon ng inay ko. Yan ang sinulusyonan ng inay ko. Paano kukunin ng customer? Nang paulit-ulit bibili sa sari-sari store. Sobrang galing talaga niya magbenta. Para siyang may anting sa mga tao, sa mga customer. Talagang binabalik-balikan lagi ang negosyo niya. Kaya nga kinainggitan siya nung damitan sa palengke. Kaya nun, dahil sa galing ng inay ko, sa pag-aalaga sa mga customer, sa pagbibenta, yung sari-sari store namin, yun ang pinakamalakas sa barangay namin hanggang ngayon. At magsasampung taon na, sobrang tagal ng 10 taon, na matatag ang negosyo mo. Yan ang pinagbago sa buhay ng inay ko. Dating umiiyak siya, na wala yung kanyang damitan sa palengke. Pero ngayon, naging sari-sari store. At sari-sari store namin, ang pinakamalakas sa aming barangay sa panahon ngayon. Kaya ngayon, sa kwento ng buhay namin, ng aking inay, ituturo ko sa'yo kung paano papalakasin ang benta ng sari-sari store mong yan. Kung mahina ang benta niyan, anong gagawin? Ito ang pinakauna mong gagawin. Mag-vlog ka. I-vlog mo ang mga customer mo. Yung mga customer mong nabibiro, yung ka-close mong customer. Simplihan mong video yun. Huwag mong kakalimutan yung produkto. Kung ano yung binili nilang produkto, kailangan makuha sa camera yun. At i-post mo ng i-post sa social media mo, ng sari-sari store mong yan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Gumawa ka ng social media sa sari-sari store mong yan. Pagkagawa mo ng social media na yan, kusang lalaki ang mga manonood niyan. Kaka-vlog mo. Basta vlog mo lang, i-vlog mo lang lagi ang customer mo. Customer ang pinakamakapangyarihan. Ako pala ang nagsabi niyan sa inyo. Sekretong malupit yan. Customer, gamitin mo lagi yan sa pagbablog mo. Tapos i-post mo sa social media ng sari-sari store mo. Lahat na makakapanood nun, makikilala ang tindahan mo. At yung mga yun, gagamitan mo ng pangalawa nating paraan. Kung mahina ang benta mo, anong gagawin? Ito yung pangalawa nating paraan. Lahat ng suki mo, lahat ng nabili dyan, lahat ng makakapanood ng mga vlog mo, na sinabi ko sa iyo number 1, mag-vlog ka. Lahat ng makakapanood nun, lahat ng suki mo, kunin mo ang pangalan nila, kunin mo ang phone number nila. Kung walang phone number, kunin mo ang Facebook nila kung meron. At yung pangalan nila, ilista mo lagi. Ngayon, pag nalista mo na yan, nakokontak mo na yung phone number nila. Nakokontak mo na sila sa Facebook nila. Alam mo ba yung Messenger? Di ba meron dyan mga GC? Gagawa ka ng ganyan. I-invite mo lahat ng binanggit ko sa'yo. Mga suki, mga customer mo. Dalhin mo sa GC na yon. At araw-araw magkamustahan kayo. Mag-usap lang kayo. Para kayo magtutropa, magkakaibigan, grupo. Kamustahan lang araw-araw. Araw-araw mong gawin yung kamustahan na yan. Magiging malapit ang loob sa'yo ng mga yon. At kapag lumapit ang loob sa'yo ng mga yon, alokin mo na ng mga tinitinda mo sa sari-sari store na yan. Take note ang iaalok mong produkto, yung malaki ang tubo. For example natin, nagtitinda ka ng yung mga Magnoliang chicken. Di ba kaya mong patungan ng malaki yan per kilo? Yun ang ialok mo sa kanila. Oh guys, bili na kayo nito. Kilala ka na nila eh, araw-araw kayo nagkakamustahan. Bibili yun. Karamihan dun bibili. Ang tubo mo dun, 50 per kilo. Lahat ng kausap mong kinakamusta mo araw-araw.
50 doon bumili. Di may 2.5 ka na isang araw pa lang. Araw-araw mong gawin yan. Basic. Yan ang palagi mong tandaan. Kung mahina ang benta sa sari-sari store, yan ang gawin mo. Kasi yan ang pangalawa nating paraan. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan. Kung paano ang gagawin kung mahina ang benta sa sari-sari store ay ang walang pahinga-pahinga. Magpahinga ka lang tuwing sarado na ang tindahan nyo. Kasi karamihan sa mga negosyante, dito nagkakamali. Pag dumadami ang benta, nagiging kampante. Ito yung pangarap mo. Ito ka. Palapit ka na makukuha mo na yung pangarap mo Nagkampante ka kasi nakadami ka ng benta ngayon. Ngayon yung pangarap mo, lalayo uli yan. Aagot uli ng ganyan. Ngayon magtataka ba't ang hina na uli ng benta mo? Ngayon maghahapit ka na naman. Gagalingan mo na naman magbenta. Lalapit ka na uli sa pangarap mo. Pag lumapit ka na, magkakampante ka na naman. Lalayo na uli yung pangarap mo. Diyan ang paulit-ulit lang nangyayari yan. Diyan nabibigo Diyan nagkakamali ang karamihan. Paulit-ulit lang yung cycle na yan. Kaya ang kailangan natin, hanggat di mo pa nahihit yung target mo, yung quota mo, walang pahinga. Sagad. Sagadin mo. Kasi ako dati, nung may tinatarget akong quota, walang pahinga-pahinga. Kahit ayaw ko, kahit di ko gustong gawin, gagawin ko. Kasi kailangan. Hindi ko gusto. Kailangan kong gawin para maabot ko yung quota. Pag mong kakalimutan yung pinakahuli nating paraan, pag nakuha mo yung momentum, abusuhin mo na. Tuloy-tuloy lang. Hanggat may benta, may pera. Ayos? So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko ginagawa to? Nagbabahagi ako ng libreng kaalaman sa inyo. Bakit ko ginagawa to? Ginagawa ko to kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko. Benta ang nagiging sanhi ng problema. Depress ng tao. Pag depress ka, damay pati pamilya mo. Mainit ang ulo mo pag uwi. Wala ka sa mood. Di mo maasikaso yung pamilya mo. Kaya lalayo ang loob nila sa'yo. Kasi ang init lagi ng ulo mo. Depress ka. Kasi ang hina ng benta mo Yan ang pinaniniwalaan ko. Ang kalaban natin dito, yung hindi mo nakayanin yung problemang yan. Kaya ang gagawin mo, susuko ka na sa mundo ng pagninegosyo, ng pagtitinda. Aayawan mo na yan. Magtatrabaho ka na lang. Ano yan, alipin ka na lang ng iba? Mangangamuhan ka na lang? Kung pagalitan ka ng mga boss ng mga yan, ng mga kumpanyang yan, grabihan, tapos yung pasahod ang liit. Kayang-kaya mo kitain sa sari-sari store mo yan. Tamang kaalaman lang kailangan mo. Yan ang matindi nating kalaban. Mag-quit ka. Sumuko ka. Magtrabaho ka sa iba. Tapos murahin ka lang ng mga boss ng mga kumpanya. Pag bumalik ka sa trabaho, yan ang dadanasin mo. Naaawa ko sa'yo. At yan ang matindi nating kalaban. Kaya inaanyayahan kita. Palagi tayo mag-usap. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Sama tayo dito. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Kwentuhan lagi tayo tungkol sa negosyo. Mga kanegosyo ko, ang pagninegosyo, pinakamahalagang aspeto ay ang benta. Kahit anong ganda ng tindahan mo, kahit sobrang bango ng tindahan mo, kahit anong dami pa ng produkto mo dyan, kung walang benta, walang kwenta. Kaya ngayon nakausap mo ko, may dahilan kung bakit nangyari to. Nagkausap tayong dalawa. Kaya wag mong kakalimutan ang paraan natin sa pagbebenta. Huwag kang panghihinaan ng loob. Palagi tayo mag-uusap. Palagi tayo magkukwentuhan. At palagi kang magdasal. Hindi ka niya pabayaan. Subukan mong magdasal araw-araw. Ibibigay niya yan. Trabahuhin mo lang talaga. Gusto mong bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Asikasuhin mo ang benta. Gagawin mo yan para sa kanila. Para sa sarili mo. Patunayan mo sa mga iba. Nagmamalit sa'yo. Nabarya lang sa'yo ang sinasahod nila. Mga nagmamalit sa'yo. Benta lang ng benta. May paraan palagi tayo sa negosyo. Maraming salamat po. Alam ko na gustuhan mong bidyong to. Ang usapan natin to. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Like mo na rin ang bidyong to. Comment ka na rin. Share mo na rin ang bidyong to para mapanood tayo. Para malaman ng mga ibang tao. Pinag-uusapan natin to. I-share mo ang bidyong to. Nga pala, nagtuturo ako ng marketing. Paano ipakilala sa maraming tao? Paano i-promote yung tindahan mo? Mas mabilis na proseso. Marketing system ko, ibubunyag ko na. Sa isang buwan lang. Paano mag-vlog? Paano gumawa ng ingay ng buzz para maraming tao ang maakit ng negosyo mong yan? Yun ang marketing at yan ang ituturo ko sa'yo. Sa isang buwan lang. Tuturuan din kita mag-vlog. Master mo na ang vlog. Isang buwan lang. May bayad po yan ha. Comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. At nga pala sa mga gusto pong bumili ng ating libro, yan po yung librong yan.
Ako po nagsulat niyan. Sinulat ko po yan para sa inyo. Tungkol sa negosyo po yan. Sobrang makapangyarihan po niyan. Basahin niyo po yan. Sa mga gusto pong kumuha ng copy niyan, ng order, ng librong yan, text niyo lang po ako sa number na yan or comment kayo sa baba na kukuha kayo ng libro. Free shipping po ako kahit saan kayo sa Pilipinas. Libre ko na po ang shipping. Gusto ko lang po mabasa niyo yan. Yang librong sinulat ko para sa inyo. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!